So, our topic for today is Chapter 1, The Nature of Mathematics. Chapter 1, ito yung limang topic natin. Una is yung nature of mathematics. Pangalawa, yung patterns and numbers in nature and the world. Pangatlo is yung Fibonacci sequence. Pang-apat is the mathematics help predict the behavior of nature and phenomena in the world. And last is yung application of mathematics in the world. So, ito yung una. Topic 1, yung nature of mathematics. Una, introduce natin, what is mathematics? So, pagka na-encounter natin yung question na yun, mathematics is the study of pattern and structure. Mathematics is also useful way to think about nature and our world. So, mathematics is also a tool to quantify, organize, and control our world. We can even predict phenomena and make our life easier by using mathematics in our world. So, where is mathematics? Many patterns and occurrences exist in nature and in our world. So, every day, meron tayong may encounter na mathematics or may connection sa mathematics, like yung simple na pag bibilang natin ng baon natin papuntang school, yung allowance natin, yung pamasahe, and yung mga pattern na paulit-ulit na nangyayari or yung mga sequences with respect to nature and our surroundings. So, ano yung role ng mathematics sa atin? So, may apat tayo. Una, yung mathematics, it helps organize pattern and regularities in our world. Pangalawa naman, mathematics helps predict the behavior of nature and phenomena in the world. So, nakakatulong yung prediction or yung mga computation ng mathematics para ma-predict natin yung behavior ng environment natin sa ating mundo. So, pangatlo, mathematics help control nature and occurrences in the world for our own end. And yung pang-apat, mathematics has numerous application in the world, making it indispensable. So, ayan, ilan lamang yan sa mga role ng mathematics na mai-encounter natin. So, next slide is yung topic 2, which is ito yung pattern and numbers in nature and in the world. So, mapapansin natin dyan yung first example, makikita natin yung pattern na ng mga stars or ng mga bituin. So, dito, merong mga naka-circle across the sky, and yung pattern ng stars is may maliit, may malaki. So, meron silang iba't ibang pattern. So, another example naman is itong nasa visual representation natin na iba't ibang klase ng snowflakes. So, ito, all snowflakes contain six-fold symmetry which no two are the same. So, ibig sabihin, each snowflake meron siyang unique na symmetry. So, hindi sila pwedeng maging magkapareho. Next slide naman. Ito, yung mga patterns na nakikita natin sa fish, yung mga spotted trunkfish, yung mga spotted puffer, yung blue spotted stingray, and yung mga moral eel, and other. So, ayan, may iba-iba silang pattern, depende kung anong klaseng isda sila.
Number 4, yung zebra, yung tiger, yung cat, and snake. Sila ay merong pattern ng stripes. While si leopard, si hyena, sila naman, nako-cover naman sila ng pattern of spots. While si giraffe naman, yung pattern ni giraffe, blotches naman ang kanyang itsura. So, natural pattern like yung intricate waves or yung alon sa ocean, yung sand dune sa mga desierto or sa desert, yung formation ng typhoon or yung formation ng low pressure area, and even nga yung water drop sa ripple, meron yan siyang pattern. Number 6, yung mackerel, yung V-formation ng mga geese sa sky. And kahit yung tornado formation. So, may iba-iba silang pattern. Patterns and regularity. So, dito, nothing in nature happens without a reason. So, all these patterns have important reason to exist and also happen to be beautiful to watch. So, ito yung mga type ng pattern. So, unahin na natin si number 1, which is symmetry. Meron siyang dalawa. So, ang definition natin sa symmetry, meron siyang harmonious or beautiful proportion of balance. Or pwede rin natin sabihin na yung object is invariant to any various transformation. So, yung una niya is yung bilateral symmetry. Ang ibig sabihin ni bilateral symmetry, yung left and yung right side ng organism can be divided into approximately the mirror image of each and other along the midline. So, ito, ibig sabihin, ito yung mga example ng bilateral symmetry. So, we have here insect, animals, plants, flowers, and others. So, makikita natin yung sa butterfly, kung ano yung nasa left side niya, ayun din yung itsura ng nasa right side niya. We also have the radial symmetry or yung ating rotational symmetry. So, ito naman, yung symmetry na to is meron siyang fixed point or ang tinatawag nating center. And naka-classify siya as cyclic or dihedral. So, ayan, ito yung ilan sa mga radial symmetry sa atin. Ito yung pwedeng sabihin natin na yung one petal lang siya, yung yellow flag na may 3 reflection or may 3 rotation ng petal, yung cuckoo flower may 2 reflection, tapos 4 yung rotational, yung wild garlic 3 yung reflectional, tapos 6 yung rotational niya. So, ayan yung mga example ng radial or rotational symmetry. Meron tayong tinatawag na fractal. So, dito sa fractal, ito naman yung mga never-ending pattern natin na nakikita sa nature. Or, ang tinatawag natin, pwede din natin siyang tawagin as self-similarity. So, yung mga pattern dito, nauulit-ulit siya into different scales. So, example nga nito, yung tree grows by repetitive branching, tapos yung lightning bolts, tapos even yung sa science, which is yung mga veins natin sa katawan, pumapasok siya sa fractals. So, we also have the spiral. So, here, meron naman siyang curve pattern na nakafocus sa center point and series of circular shape na nag-revolve around it. So, example nito, yung pine cone, pineapple, hurricane, and other stuff. So, proceed tayo kay topic 3. Si Fibonacci sequence. So, dito,
sa Fibonacci sequence, ang gagawin lang natin is yung number, yung first two number, ipag-a-add natin. Then, so on and so forth. So, para mas ma-visualize natin siya, si xn is equals to yung first number, which is si xn1. I-add daw natin siya sa second number, which is si xn2. So, yung magiging sagot nila, ayun yung magiging xn3. Tapos, ang mangyayari dito, diba, mag-i-start tayo sa 0 and 1. So, kung ito, 0, si x1, tapos yung 1, siya si x2. 0 plus 1, ang magiging sagot, diba, ay 1. So, itong naging sagot, si x3. Ngayon, ang gagawin natin, si x2, i-add naman natin siya kay x3. So, x2 plus x3, 1 plus 1 is 2. So, ito naman, si x4. Sa x4 to, diba? Ngayon, ang gagawin natin, si x3 plus si x4, 1 plus 2, magiging si x5. So, ang sagot is ito, si x5. So, ganun lang yung pattern niya. So, kaya natin nakuha yung 144 dito dahil 55 plus 89 is equals to 144. So, pwede rin natin gamitin itong formula. Fib1 is equals 1, Fib2 is equals 1. So, pag pinag-add natin si Fib1 plus Fib2 magiging 1 plus 1. So, ang sagot nila is magiging si Fib3. So, 1 plus 1 is equals to 2. Ngayon, dahil nakuha na natin yung sagot ng Fib3, ang gagawin naman natin, ipag-add natin ngayon si Fib2. Fib2 plus Fib3 naman. So, Fib2 na 1, yung value, si Fib3 ay 2. So, 1 plus 2, magiging sagot naman is si Fib4, which is 3. So, ito yung sa Fibonacci number na ina-approach naman natin sa phi or also known as golden ratio. Ganun lang din yung kanyang pattern. So, 1 divided by 1 is equals to 1. Tapos, 1 plus 1 is equals to 2. So, 2 divided by 1 is equals to 2. Then, 2 plus 1 is equals to 3. So, 3 divided by 2 is equals to 1.5. So, yun yung pattern niya. Ito yon yung the habit rabbit. Kunyari, ito yung adult rabbit. Tapos, ito yung ito si Fib1, yung nasa pinakataas. Ito si Fib2, yung nasa second highest. So, pag pinag-add sila is Fib1 plus Fib2, magiging dalawa sila, diba? So, ito na sila, nasa third layer, dalawa. So, ngayon, ang gagawin natin, pagsamahin naman natin ito, si Fib2 tsaka Fib3, diba? Kasi yun yung pattern. So, pag pinagsama, naging tatlo na sila. So, 3. Ngayon, pagsamahin naman natin si Fib3 and Fib4 para makuha natin yung sagot kay Fib5. Ito. So, 3 plus 2 is magiging 5. So, dahil may 5 na tayo dito, may Fib4 na tayo. Si Fib4 and si Fib5, pag pinag-add, magiging si Fib6. So, 5 plus 3 is equals to 8. So, ayan, yung sa rabbit colony, sa months, sa 1 year daw, meron tayong 12 months. So, yon kaya nakuha itong months dito. Sa adult pair, nag-start tayo sa isa, naging dalawa, tapos, kaya nakuha natin itong 3 kasi yung 1 plus 2, naging 3. Tapos, itong 2 plus 3, naging 5. Tapos, 5 plus 3, naging 8. Then, hanggang sa maging 233.
Kaya nakuha si 233. 89 plus 144 is equals to 233. Ngayon, punta tayo kay young pair. So, si young pair, meron siyang starting value sa first month, 1. So, sa second month, 1 pa rin kasi hindi pa siya nag-multiply. So, 1 plus 1, naging si 2. Tapos, 2 plus 1, naging si 3. Tapos, 2 plus 3, naging 5, and so on. So, kaya nakuha natin yung 55 plus 89, 144. So, sa total naman, ang pag-calculate natin, yung first month, tas yung first month, yung adult, tas yung pair. So, diba sa first month, alam natin na dalawa yung total. Sa second month, alam natin na meron dalawa kay adult, may isa kay young, so tatlo. Then, kaya natin nakuha yung 377 sa pinaka-last or sa 12th month. Si 233 plus yung young pair na naging 144 pag pinag-add is 377. Ito is the golden rectangle. So, mapapansin natin na yung 55 dito, yun yung pinakamalaking number. So, yung computation kaya naging ganyan is nag-start tayo sa pinakamaliit. So, 2 plus 3 is equals to 5, diba? So, ito yung 5. 5 plus 8, naging si 13. Then, 8 plus 30, naging si 21. 21 plus 13, naging si 34. Then, 21 plus 34, naging si 55. So, kaya nabuo ang golden rectangle. So, sa Fibonacci number nature, ayun, yung sa petal, mayroon tayong 1 petal, 2 petal, 3 petal, 5 petal, 8 petal, 13 petal, 21 petal, 34 petal, 55 petal, 89 petal. So, depende sa kung anong klase ng bulaklak. So, sa nature, meron din tayo yung sa sunflower seed. Pinapakita natin dito yung pattern of 2 spiral na opposite direction. So, opposite direction ng spiral. So, yun yung clockwise and yung counterclockwise. Next naman is yung sa branch. So, di ba, nag-start lang sa isang branch, tapos naging dalawa, tapos 1 plus 2, naging 3, tapos 2 plus 3, naging 5, tapos 3 plus 5, naging 8, tapos 8 plus 5, naging 13. So, yung golden ratio, ang unang tinawag sa kanya is divine proportion nung early 1500s ni Leonardo da Vinci. So, ito naman, yung formula lang natatandaan natin dito is, excuse me, yung value ng A, i-divide sa value ng B. So, yun lang. So, kung ang value ng A sa una is 3, then sa B is 2, pagka dinivide, magiging 1.5. Ito, si golden triangle. Yung kanya naman is yung deducted na isosceles triangle. So, yung dalawang base niya, meron yan parehong angle na 72 degrees. Then, pag binisect natin yung isang base angle, we should see that meron tayong makikreate na golden triangle, which is similar doon sa ating golden rectangle kanina. So, sa nature, golden ratio in nature, sa flower petals, sa faces, meron tayong tinatawag na perfect face kasi symmetrical yung face ng isang tao or nung mukha niya, yung body parts. Yung seed heads, ito yung sa kanina, yung sunflower seed.
yung fruit, vegetables, and trees. Pang-anim, yung shells. Pang-7, yung spiral galaxies. Then, pang-8, hurricane. So, ayan yun. So, ito sa petal, meron tayong golden ratio na apply din natin sa low pressure area, sa galaxy, sa shell, and sa mukha ng tao. So, sa arts, meron din tayo. So, ito yung mga example. Yung una is yung exterior dimension sa Parthenon in Athens, Greece. So, ini-embody niya yung golden ratio. So, meron din tayo yung Timaeus Plato, yung 5 possible regular solid. Yung una is yung tetrahedron, yung hexahedron, yung octahedron, yung dodecahedron, and yung icosahedron. So, golden ratio in arts, pa din, makikita natin dito yung dividing line in extreme and mean ratio na nagmula sa book na element. So, meron din tayo dito ng Mona Lisa na painting na ina-applyan rin ng golden ratio. So, yung The Last Supper na painting, mapapansin din natin dito. So, ito naman yung kay Michelangelo na mga painting. Gumamit din siya ng golden ratio sa creation of Adam. Mapapansin natin na merong golden rectangle, merong golden triangle sa mga painting na nandyan. Ito pa yung other, yung golden ratio na sa mga renowned painters such as yung kay Sandro, yung Birth of Venus, yung The Sacrament of the Last Supper, tapos yung Bridge of Courbevoie, and yung Sunday on La Grande. So, ayan, mga paintings din yan na gumagamit ng golden ratio sa arts. So, sa architecture, yung Great Pyramid of Giza, yung Notre Dame, yung Taj Mahal sa India, sikat naman din yon. Yung Cathedral ng Our Lady of Chartres naman sa Paris, France. Yung United Nations Building, yung Eiffel Tower, isa sa pinakasikat na tourist spot sa Paris, France. Yung CN Tower sa Toronto, siya yung tallest tower na freestanding structure sa buong mundo. So, ayan yung mga itsura nila. Now, let's proceed sa topic 4, which is yung mathematics help predict the behavior of nature and phenomena in the world. So, banggit din natin dito yung symmetry, yung trees, yung foams, yung stripe, yung fractals, yung minders, yung cracks, yung spots, yung yung tessellations, yung spirals, and waves. So, eto naman yung sa honeycomb, yung sa zebra, yan, nag-create din sila ng different sequence and pattern. So, yung sa spider webs, mapapansin natin na may iba-ibang style ng paggawa ng web yung mga spider, yung iba-ibang klase ng shell, tapos yung sa tree trunk, na pagka pinutol natin, makakita tayo ng iba-ibang sequence nung sa trunk niya. Yung turtles, meron tayong tinatawag na yung growth rings na tinatawag natin, which is may iba-ibang klaseng pattern depende sa lahi ng turtle. So, yung fractals sa lightning, yung foam bubbles natin, ayan, even yung mga cracks and yung minder, ayun yung mga sinuous curve, yung mga bend, loops, turn, or yung mga daanan ng tubig, daanan ng body of water.
So last is yung application sa mathematics in the world or in the modern world. So sa forensic, na-apply natin siya yung to clarify yung mga blurred image to clear image, yung pag-optimize, yung pag-maximize or minimize ng surface area, yon sa forensic nagagamit. Kapag ka medical field naman, nagagamit natin siya sa mga drugs na designed para ma-shape or motion yung protein, tapos yung pagmo-modeling ng paggamit ng geometry, and even sa development ng medicine para makapag-cure ng disease. Sa fluid dynamics, so engineers gumagamit ng numerical analysis. So, andyan na yung heat, yung electricity, magnetism, relativistic mechanics, yung quantum mechanics, and other theoretical constructs. So, sa information technology, gumagamit tayo ng modern computer through the help of mathematics. So, next is yung sa cryptography. So, ito naman yung combination natin ng both mathematics and comsci. So, affiliated sila sa information theory, sa mga computer security and engineering. Last is yung archaeology. Six pala. Yung archaeologists, gumagamit sila ng mga statistical techniques and mathematical techniques para makapag-present sila ng mga data nila and sa mga survey. So, social sciences such as yung economics, yung sociology, yung psychology, yung linguistics, ayan. So, in economics, nandiyan na rin yung mga statistics, yung mga matrices, mga probability. Yung pang-9 is yung political science. So, dito yung past election result, dito yung mga makikita kung ano yung progress or kung ano yung voting patterns ng various influencers. And last is yung sa music and sa ating art. So, dito yung mga rhythm, yung music notes sa music and arts, yung mga combination, yung theory and understanding dun sa structure and communicate ng pag-a-apply ng theory and other arts. So, that ends our first chapter, which is yung chapter 1, the nature of mathematics.